Welcome back sa ating mga balitang basketball. Nagpaliwanag si Draymond Green sa kanyang aksidenteng pag-apak sa dibdib ni Domantas Sabonis sa kanilang tapatan noon sa playoff mga idol versus Sacramento Kings. Hindi lang maingay sa kanyang bunganga itong si Draymond Green kundi sa kanyang aksyon rin po. Kapag mayroong nagawang kalabisan si Draymond Green sa kanyang kapwa NBA player ay mayroon kagad itong mabigat na parusa. Ito'y marahil binabase nga ho ng NBA ang kanilang parusa sa history ng isang player at given po sa history nitong si Draymond Green bilang tinatanaw na isa sa mga dirty player daw sa NBA ay kawawa siya sa huli sapagkat mabigat ang parusa sa kanya. Yung patungkol kay Domantas Sabonis ay nagpaliwanag siya doon at hindi naman daw niya sinasadya na maapakan yung kanyang dibdib sapagkat hinawakan raw ni Domantas Sabonis ang kanyang ankle. Kaya ano raw ang kanyang magagawa kung hinawakan naman daw ni Domantas Sabonis ang kanyang paa at kaya aksidente niyang naapakan ang kanyang dibdib. Pero minsan ay hindi rin po talaga naiintindihan ni Draymond Green ang kanyang sarili at nais niya nang magretiro sana pero pinigilan siya mismo ni Kume Adam Silver. Mas lalo pang naiintriga sa ngayon ang mga netizen patungkol sa mga akusasyon kay Kawhi Leonard sapagkat maliban sa Clippers, ito pa ang mas malalim na detalye sa paghingi ng kanyang kampo ng mga additional na demand sa Toronto Raptors noon. Si Kawhi Leonard ay nire-representa ng kanyang tiyuhin na si Dennis Robertson at ito ang mga demand nito: ownership stakes sa MLSE companies, partial ownership sa Toronto Maple Leaf, mayroon pang 10 million sponsorship kuno na wala raw tatrabahuin si Kawhi, kumbaga no job, no show, pero mayroong sponsorship na nakalabel na magbibigay ng nasa 10 million at mag-trade kay Paul George. Kaya kung mapapansin nyo, yung Clippers noon nag-trade kay Paul George nung kanilang kinuha si Kawhi sa free agency. Kaya meron talagang koneksyon itong mga akusasyong ito at kahit na tayo man nga ay paunti-unti nating nakikita ang kabuuang larawan ng lahat ng ito. Pero maghihintay tayo sa opisyal na resulta ng investigasyon ng NBA. Kampo ni Josh Giddey at kampo ng Chicago Bulls nagkasundo na sa $100 million sa loob ng 4 na taon. Gusto ni Josh Giddey ng 5 years, $150 million. Pero ang unang offer naman dito ng Chicago Bulls ay $80 million sa loob ng 4 na taon. Win-win situation po itong $100 million sapagkat mayroong increase sa unang offer ng Chicago Bulls at kahit papano para kay Josh Giddey ay malaki-laki na to kumpara sa kanyang gustong makuha kahit papano. 4 na taon, long term ang pinag-uusapan dito at ito rin po'y magbibigay kahit papano ng maliit na financial flexibility sa Chicago Bulls. Ayon sa mga fans ni Josh Giddey, makatarungan lamang po ito sapagkat maganda naman ang naipapakitang numero at performance ni Josh Giddey sa kanila nung nagdaang season.